To, kilala niyo ito? Aba, yan ang bagong-bagong Major General Nicolas Torre III, Director ng CIDG. Yan. Tandaan nyo, matapang na pulis yan, magaling na pulis. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Okay? Si General Torre, ito po ay aking personal opinion at interpretation sa kanyang mga galaw at ginagawa. Ang karapat-dapat talagang police general. Alam niyo kung bakit? May tapang, may talino, may malasakit, may prinsipyo, at sumusunod sa rule of law. Yan ang importante. Okay? Pasintabi na po sa ibang mga general at kapulisan. Iba talaga si General Torre. Siya po hindi ko kilala ng personal. Alam ko ang lahi niya ay taga Mindanao. Pero dito nakatira yan sa Metro Manila. Ngayon ay bagong-bagong Major General, 2-star General, Director ng napaka-influensyang division o departamento, kung naman tawag dyan, Criminal Investigation Detective Group. Bagay na bagay sa kanya ang posisyon. Kasi dapat yan talaga ang Director may tapang at talino at malasakit. Kasi sila ang magpapatupad ng batas at magpapay ng mga kaso sa lahat ng klaseng mga sindikato o anumang lumalabag sa batas. Politiko man o hindi, negosyante o sibilyan, lahat yan, pag labag sa batas, sila po yung haharap. Kaya ako sinasabing may tapang at galing at karapat dapat siya. Kasi ito pong lately na kanyang ginawa na sunod-sunod. Marami siyang kinasuhan before DOJ ng inciting to sedition at iba pang mga criminal cases. Una dyan, kanyang kinasuhan, yung grupo ng mga DDS na retired military na lagi siyang inaaway kung ano mga pinagsasasabi. Si Dado yata yun, inciting to sedition. Mga vlogger na involved doon sa paninira sa kanya na kanyang ipatupad ang court order, warrant of arrest laban kay Kibuloy noong nakaraang taon. Kinasuhan din niya ng inciting to sedition, mga vlogger at iba pa. Tapos, ito, pinakahuli, siya lang ang nakagawa na siya ang nakapile ng kaso sa dating kaninyang Commander-in-Chief, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kinasuhan ng inciting to sedition dahil doon naman sa kanyang sinabing pagpatay sa mga senador at pagpapasabog sa Senado. Sa totoo lang, tatlo ang final namin case. I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements doon sa last rally. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that he made? Yung gusto niyang patayin ng 15 senador na gusto nilang bombahin. So ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Remulla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. Kaya nga po, most hated man ng mga DDFs, etong si General Torre. Kasi nga po, sa kanyang pagpupursige na masaayos ang ating komunidad. At sinisimulan niya yan sa mga katulad ni Kibulok. Sinimulan niya yan kay Kibulok, 'di ba? Inayos niya ang Davao City. Nung siya ang regional director doon, 'di ba? Talagang nahuli si Kibulok at kahit anong gawing pagtatago ni Kibulok sa mga pundya na mga binubulog niyang pastoral gabi-gabi, talagang hindi po natawaran ang paninindigan at ang pagpupursige ni General Torre, Major General Torre, na maipakulong ang manyakol na si Kibulok. Sumunod, isa rin sa kanyang kinasuhan ay yung vlogger na Maka Duterte.
na nagpalabas ng fake news, nagpalabas ng picture na siya ay nakakonfine sa ospital at may sakit. Hindi naman totoo. Fake news talaga. Tapos nakakuha siya ng search warrant, ni-raid yung bahay ng vlogger. Nakuha yung laptop, cellphone at iba pa. Pati siya inimbitahan. Tore, mukha kang pera, demonyo ka, kriminal ka. Utang ina mo, Tore. You can file all the case against me. You can send your assassin. Go ahead. Alam niyo na yung bahay ko eh. Pag ako namatay, number 1 suspect si Tore. Kasi si Tore Berdogo. Si Tore, ano yan? Parang asong ulol yan. Siya ang tumatrabaho sa kalaban ng bangag na administrasyon. Kaya nga itong June Avines na ito, mangyak-ngyak at galit na galit kay General Torre. Nako madadagdagan na naman ang kaso dahil po sa kanyang pagmumura at pagsasabi na naman ng mga kung ano-ano na fake news laban kay Major General Torre. O June Avines, tapang mo nung mga nakarang araw, ngayon iyak-iyak ka. Ganon po ang dapat isang pulis. Officer, yan ang pulis na kailangan natin. Sana maging huwaran ito ng lahat ng pulis, sumusunod sa batas. Ano ang sabi ni General Torre? Anong sabi niya? Bagong Pilipinas na ngayon. Hindi na pwede yung patay-patay. Kailangan rule of law. Yan ang policy ni Pangulong Marcos. Pag may gumawa ng mali, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan. Litisin. Due process. Rule of law, yan po yung importante. Yan ang kailangan. Hindi human rights violation. Nung kasi nakaraang gobyerno, alam natin, tukhang-tukhang, walang nadidimanda. Panay casualties ang inaabot, kaya nga umabot ng 30,000. Di umanong bilang ng mga naging biktima. Crime against humanity. Human rights violation na ngayon ay nakapile ang kaso before International Criminal Court. So si General Torre as director ng CIDG, hindi ginagamit ang kamay na bakal. Hindi gumagamit ng baril. Ginagamit ay ang matapang na batas. Prinsipyo ng batas, prinsipyo ng isang general para ipakita sa lahat ng mga kritiko ng gobyerno at kritiko niya na wala sa lugar, nagpe-fake news, nananakot at lumalabag sa batas, kanyang kinakasuhan. Yan po ang karapat-dapat. Ayaw ko lang pangunahan pero hindi naman masamang sabihin ko. Ito ang dapat maging PNP chief. After magretiro, officially si General Marbil. Kasi si General Marbil, actually dapat retiro na yan, pero binigyan ng extension ng 4 na buwan dahil pinaghahanda ng eleksyon ni Pangulong Marcos. Kaya after election, mag-retiro na si General Marbil. Ito ang karapat-dapat na ipalit. Pasintabi na doon sa mga mas matataas ang kanyang posisyon, yung mga Lieutenant General o yung 3-star General. Pero siyempre, alam po nyo, ito may nagtanong sa akin kung pwede bang maging PNP chief ang 2-star general lang. Pwede po. Mula po sa isang star, 1 general, brigadier general, pag ginusto ng commander-in-chief na maging 4-star general, pwede po yan. Kasi ang presidente ang pwede hong maglagay kung sino ang kanyang pinagkakatiwala ang PNP chief or chief of staff ng armed forces as commander-in-chief. Kahit na yan, general pa lang, 1-star pa lang yan, pwede mong gawin. Nangyari na yun ng panahon ni Erap. Si Ping Lacson, 1-star general yun. Ginawa ni Lacson, ginawa ni Erap, ginawa niyang PNP chief. Ang dami niyang nasa pawan, Major General, Lieutenant General, pero wala sila magawa. Kasi yun ang priority ng presidente. Kaya itong si Torre, General Torre, kayang-kayang gawin niya ng Pangulong Marcos kung gugustuhin niya, hindi ko naman pinangunahan. Major General, kahit na ma-bypass na yung mga Lieutenant General, pero dito sa kanyang ginagawa, ito ang kailangan natin kasing pulis. May prinsipyo, may tapang. At wala siyang pinipili. Lahat ng lumalabag sa batas ay dinadaan niya sa tamang proseso ang pagpapay ng kaso. Sa korte na sila magkikita. Yun ang kailangan. Di ba? Siya lang, ulitin ko, ang nakapag-file ng kasong inciting to sedition sa former president.
Sana nga talaga, 'di ba, ma-consider ng ating Pangulong Bongbong Marcos etong si Major General Torre na maging next PNP chief dahil po napakalaking tulong po talaga sa ating Pangulo ang isang Major General Torre dahil po siya ang isa sa nakapagpakulong ng may pinakamatinding kaso na pastor dito sa ating bansa at nakapagsampa din ng demanda, reklamo laban sa dating presidente. Meron bang ibang gumawa niyan, 'di ba? Kita nyo, bukod tangi ng ating si Major General Torre lamang ang nakagawa niya. Napakatapang. Kaya alam niyo po, ang mga DDFs ay talagang maghihimutok at magagalit talaga kay General Torre dahil po siya lang ang nakagawa niyan kay Digong. At kung sakali naman na magiging PNP chief soon, etong si General Torre, talaga namang swak na swak siya diyan, 'di ba? Kayang-kaya niya ang trabaho at nako, sigurado ako na mas lalo pong malilinis ang PNP dahil po sa napakagaling niyang pamumuno, 'di ba? At pagkatapos kung sakali na mag-retire na si General Torre, dali natin sa Senado. Payag ka ba? Dali natin sa Senado si General Torre. Comment mo diyan. Kaya ito ay warning na rin siguro doon sa kung si Duterte ay nakasuhan niya. At pag yan nagkaroon ng warrant of arrest, malamang siya pa rin ang mahuhuli niya. Ay si Kibuli nga, nasa ilalim ng lupa, hinuli niyan eh. Yung pa kaya mga vlogger, ngayon nag-iiyakan yung mga vlogger, binabati ko si Torre, sige, banatan nyo ng banatan si Torre. Bahala kayo. Pag fake news ang banat nyo, fake news ang ginagawa nyo, magagaya kayo doon sa taga Cebu na may iyak na vlogger. Na ang feeling at ang grabe pa. Yung ginawa ni, panibagong kaso yun eh. Nabasa ko, ayaw ko nang magitin kasi parang hindi nag-aral. Yung Jun Abinis na yan, na nagkaroon ng search warrant, ay sa halip na magpakumbaba, pinagmumura. At kung ano pa mga lingwaheng salitang kanto, salitang hindi pinag-aralan, salitang parang hindi nag-aral, ang ginawa kay Torre, panibagong kaso yan. Sobrang paninira yun. Sasabihin niya, mukhang pera si General, delikado yun. Panibagong kaso yan. Marami pa siyang sinabing may pagkabastos, kawalan ng respeto sa tao, kawalan ng respeto sa police officer, kasi ang police dapat nire-respeto. Pero pag minura mo, pinagsabihan mo kung ano, panibagong kaso yan. Kaya malamang pag napag-aralan ni General Torre, yung sinabi na naman ng vlogger na kanyang nagpalabas ng fake news kaya siya inakasuhan, panibagong kaso ang aabutin nun. Ayan. Kaya pag itong si Torre ay ginawang PNP chief, maraming madidisiplinang vloggers na wala sa hulog, pera-pera lang. Maraming politiko, maraming mga kritiko ng administrasyon mananagot sa batas pag ito ang naging PNP chief. At yan ang kailangan natin. Hindi kailangan ng diktador. Ang kailangan lang ay nasa puso ang trabaho, may prinsipyo at kayang ipatupad ang batas. Ang kailangan natin ay opisyal ng PNP na mayroong paninindigan. At panindigan ang no one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan lang po. Please like and share ng video ito. Pakikalat po ninyo ang mga video ito, at nang makarating sa kinaukulan, ano ang totoo at ano ang pinag-uusapan dito. General Torre III ang karapat-dapat na talagang pulis. Suportahan natin siya. Alam niya ang kanyang ginagawa para sa bayan. Salamat sa video ni Sir Mike Abe. Support niyo po ang ating tropa pips. Ngayon, eto nga si General Torre. Sana nga po talaga soon, 'di ba, ay ma-promote pa siya, lalo pa nga niyang galingan at lalo pa niyang ipakita na no one is above the law. Kaya po galit na galit ang mga DDFs kay PNP Chief Marbil, kay General Torre, kay Marantan at sa lahat po ng mga nagpapatupad ng maayos ng ating batas. Kasi nga po, nung panahon ni Digong walang batas-batas, sanay sila, 'di ba, na
nako kapag meron nga lang mapagbintangan na gumagamit ng pinagbabawal na pulburon, pinapagurgur na kagad, di ba? At sinasabihan pa naman laban. Di ba? Yan po ang kumbaga polisiya ni Digong, at yan ay hindi na pwede kay PBBM, at lalong-lalo na hindi pwede kay General Torre. Bagong Pilipinas na di ba? Si General Torre po, di ba, swak na swak at tamang-tama, akmang-akma ang kanyang mga ginagawa po na pagpapatupad ng batas sa ilalim ng pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dahil ang gusto po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay isang bagong Pilipinas na walang nagmumura, walang nagbabanta, at wala pong gumagawa ng mga paglabag sa batas katulad ng EJK. Lahat po ay dinadaan sa proseso. Kaya nga, the most hated man ng mga DDEBs, etong si General Torre, dahil po sa kanyang angking galing, talino at paninindigan na hindi kayang tumbasan ng kahit gaano pa karaming pera. Hindi kayang bilhin ang dignidad nito at ang pagkatao nito. Kaya po, nako, galit na galit dyan si Kibulok. Ano mga DDFs? Nako, ang dami mag-iiyakan nito kapag naging PNP chief si General Torre. Sana nga talaga, di ba, magdilang anghel si Sir Mike Abe. Sana talaga ay mangyari yan. At isa po ako sa susuporta kay General Torre. At kapag nagretiro na siya, gawin na rin natin tong paramping Lacson. Dali na natin sa Senado, dahil sigurado ko magiging magaling itong senador dahil po sa kanyang napakabuting puso at pagmamahal sa ating bayan at paggalang, pagprotekta sa ating saligang batas. So good luck kay Major General Torre sa kanyang mga future endeavor, kung ano man ang kanyang maging desisyon sa kanyang mga darating na panahon. Nako, susuportahan natin yan si General Torre. So yun lamang po, maraming salamat, ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first. Hanggang ngayon nandiyan ka, may bonus video ko sa'yo, papakita ko sa iyo ang interview ng interview ko, yun ang aking interview ko kay General Torre nung nahuli na si Kibulok. Ayan, panoorin po ninyo. Magandang gabi po, General Torre. Nako, kayo po ang kumbaga, kilalang tao ngayon dito po sa buong Pilipinas dahil po sa inyong masidhi na pagpapatupad ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy. Sir, ngayon pong nahuli na si Pastor Kibuloy, ano na po ang plano natin ngayon? Ano na po yung magiging plano nyo, or etong sa pagkakahuli na to, ano po ba ang mga pwede nyo pang gawin para po mahanap naman po yung ibang mga akusado? I think, continue lang ang trabaho. I think it's just another obstacle na overcome. So may mga iba pa namang mga trabaho na nandito sa Region 11. Yun naman natatrabahoin natin. So mag-stay pa rin po kayo ngayon dito sa Region 11 pagkatapos po? Depende sa mga boss yan. It's not my call. It depends on the boss actually. So pag sinabi lang dito pa ako, dito. Kung sa iba naman, sa iba naman. Okay. Ano naman po ang masasabi ninyo sa mga tumutulig po sa inyo ngayon na yung pong inyong paninindigan, hindi nyo sinukuan, sumuko po ngayon si Pastor Kibuloy. Ano po masasabi nyo sa mga detractors nyo, sa mga basher, lalong-lalo na sa mga taga KOJC, sa mga vlogger at sa mga tao po doon na tumutulig po sa inyo? Ayos lang yun. All water under the bridge. Tapos na, move on na tayo doon. At okay lang yan. They have their roles. I have my role. And we played all our respective roles to the hilt. So, all ends well. Ngayon pong nahuli na po si Pastor Kibuloy, meron po bang kumbaga mga na sa inyo, kasi syempre kapag po ganyan na merong achievement, meron pong kasunod yan na mga promotion, o kung kayo po ba open po doon na kung ano po yung mga next step sa inyong career po? Nasa mga boss yan. Wala sa akin yan. So, it's all on their
decisions, depende sa mga boss yan kung saan tayo, anong sunod na iutos sa atin. At salamat po sa napakagandang pagkakataon na ito na binigay niyo po sa akin kasi sa sa buong komunidad ng mga political vloggers, mga pro-government vloggers, kayo po ang parang Superman namin eh. Kayo po ang parang kumbaga hero po namin. Ito po yung kumbaga hindi namin mga inaasahan na mangyayari kasi kahit po nung una naniniwala kami na nandoon pero habang tumatagal po ay medyo parang natatagalan nga po lahat, 'di ba? Medyo naiinip yung iba. Ano po yung kumbaga yung pinaka yung pinaka dahilan nyo at hindi nyo po ito sinukuan? Yung pong nagbigay ba sa inyo ng information po? Kasi katulad niyan, meron daw pong reward, 'di ba, na pinalabas. Ito po ba yung pong nagtimbre sa inyo ay tagaron po ba talaga o tagalabas? Maraming sources of information. At yan naman ay na-process at nagiging maayos na intelligence. So, well, at the end of the day, it's the work of everybody. Kaya, pro-government, whole of government approach. So, lahat nagtulong-tulong, lahat nag-contribute. Opo. Ay, yung pong sinasabi, yung Proton Enix ba yun? Yung pong mga kagamitan. Kasi sinasabi po nung abogado na wala daw po yun doon. Wala daw tunnel, wala daw bunker. Pero doon po ba sa inyong pagsasurvey doon, yung pong sa inyong paghuhukay, meron po talaga kayong kumbaga malakas na, kumbaga yung sa kalooban nyo, andun talaga si Kibuloy? Yeah, we know. We know na nandun. It's just a matter of time bago namin siya ma-corner. Pagkatapos po ba nito, magbabakasyon po ba kayo muna? Wedding anniversary namin ngayong mag-asawa. Ngayon pong araw na to? Yeah. So, andyan, may mga bisita kaming konti. May mga ilan kaming mga bisita dyan. Nababalikan ko na. Salamat po. Naku, buti naharap niyo po ako. Medyo po pala tong panahon na to. Medyo busy talaga. Nahuli si Pastor, tapos anniversary niyo pa po. Maraming salamat po, sir. Last message na lang sa ating mga kababayan na humahanga sa inyo, na ngayon, iniidolo na kayo. Maraming sumisigaw. Next PNP chief, next senator. Mensahe lang po, sir. Maraming salamat sa inyong tiwala. Maraming salamat sa inyong mga suporta. And, it really keeps me going na gawin tong trabaho na to. Maraming salamat. Salamat po, sir. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Sige po. Thank you po. Ano oras ang flight niyo?